So what's up guys, for today's video ituturo ko po ang basics sa PHP na matututunan nyo, dapat nyong matutunan agad-agad. Hindi naman agad-agad. So ito yung mga basics sa PHP. Yan, mga nakikita nyo dito. So ayan. So first is magda-download muna tayo ng favorite nating SAMP for PHP, no? Yan. Punta kayo sa Chrome or click nyo na lang sa description link. Sa description yung ating link. So para to, yan, download. To ang ida-download nyo. Yan. So, yan na natin, kakopy ko para sa inyo mamaya. So ayan, ang ida-download nyo. So download nyo lang, madali lang naman siya i-install. Since alam ko naman na may alam na kayo sa pag-i-install, no? Yan, X ko na. Then buksan nyo yung SAMP nyo. Search nyo lang SAMP. Yeah. So, yan yung SAMP. Pagkabukas nyo, yan, ganito makikita nyo. So, pag di nyo pa nada-download, post nyo muna yung video, then, proceed na kayo. Yan. Ito makikita nyo, start natin. Para ma-access natin yung ating PHP. Pagka-start nyo na po, minimize nyo, or pwede naman sigurong X to. Kayo nang bahala. Yan. Ngayon, punta tayo sa Sublime natin, Code Text Editor. Pwede pong sa Visual Studio Code or anything na gusto nyo. So, pwede kayong mag-Notepad, pwede kayong mag-VS Code, pwede kayong mag-Atom. So, kayo na pong bahala. Ngayon, gagawa tayo ng file. New file tayo, no? New file. Para makita nyo. Then, save as natin. So, punta tayo sa local disk C. Kailangan to, Kailangan to. SAMP. Then, htdocs. Yan. Gawa po kayo ng folder nyo. So, gumawa na ako kanina itong PHP. Yan, PHP. Then, may nakikita kayong index dyan. Gagawa tayo ng panibago. Hindi po yan. Yan. Ang gagawin natin, PHP tutorial.php. Tatandaan nyo po, ito pong index, ayan po yung example. Nagbukas po tayo ng PHP sa ating browser. Ang unang-una pong lalabas is yung index, no? Kahit A pa to magsimula, index po magsisimula yung pagbukas ng folder natin na PHP. So, save lang po natin. Papakita ko sa inyo. Yan, save. Yan. Para makita nyo, lalagay tayo ng echo dito. Ay, hindi, kahit wag na. Kasi lalabas tong mga comments nyan, no? Tapos, ito naman, maggagawa tayo ng sample lang. Yan. So, ito yung index. Ito yung PHP. So, punta na kayo sa browser nyo. So, ang pagbukas na ito is localhost. Yan. Then, yung name ng folder nyo, PHP. Then, enter. So, ayan. Sabi ko sa inyo index po yung unang bubuksan niya. Index po. Yan. Index. Then, para ma-access natin, lagay natin, no? PHP tutorial.php. So, yan. Hello world. So, ayan na na-access na po natin. Then, proceed na po tayo sa ating tutorial, no? Ito po yung ating mga So, ito po yung ating mga didiscuss for today's video. Yan. Opening and closing tags, output, comments, variables, data types, concatenation, arithmetic operators, conditional statements, loops, and arrays. So, ito yung mga basics na kailangan natin malaman sa PHP. So, first of all, ano po ba ang PHP at saan ito magagamit? So, basically, ang PHP ginagamit po natin sa paggawa ng isang website. So, may sarili siyang server. Tama ba? May sarili siyang server yata. Ginagamit po natin to para sa ating database, sa mga login form, mga informational form. So, ganun po natin siya ginagamit. No? Basic lang po naman itong PHP. Madali lang po ito matutunan. So, isang linggo ko pa lang po ito pinag-aaralan. Yan. Ang gagawin po natin is, ang meaning po ng PHP is PHP Hypertext Preprocessor. Yan is a dynamic programming. So, ma-explain ko yan maya-maya. So, ayan po yung meaning ng PHP. Yan. Ngayon, dito tayo magka-code. Ito yung mga topic natin. Dito tayo magka-code. Ang una natin topic is closing and
opening tag. So, pinakita ko na kanina kung paano yung closing and opening tag, ay, opening and closing tag. So, yan. Ito yung opening tag. Then, ito po yung closing tag. Yan. Tatandaan nyo lang po, lahat po ng nasa labas ng opening and closing tag ng PHP ay HTML. Lahat po ng nasa loob is PHP statements. Yan. Lagi nyo pong tatandaan yun, ha. So, since PHP muna tayo focus, yan. Opening, closing tag ng PHP. Ang next is yung output. So, pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng output. Echo, then, hello, PHP. Wag na hello world. Yan, hello PHP. Yan. Yan, hello PHP. So, ayan po. Ganyan pa gumawa ng display output. Ang next po natin, so, mabilis lang naman to. Comments and variables na agad. So, basic lang naman to. And then, data types na. Pagsamahin na natin. Ang comments, ganito lang naman. Single comment. Yan. Then, multi-line comment. So, ganyan po yung multi-line comment. This is a multi-line comment. So, ayan po. Ang comment, ganyan lang po kadali. Mabilis ka lang po kasi tinuturo kasi alam ko pong alam nyo na to. Mabilis nyo lang po matutunan ito. Yan. Comment. Ang next natin is yung variables and then data types. So, ang variables, dito po tayo nag-store ng ating mga data. So, madali lang naman po ito. Since sa mga nakaraan yung programming language na pinag-aralan nyo na po ito. So, ang ating variables is may $sign. So, ayan po. Name equals sensei. So, gumawa tayo ng variable na name na may value na sensei. Yan. Then, gawa tayo ng age equals 21. So, ayan po yung variables. Ang data types po natin dito sa PHP ay may string, integers, floats, booleans, and array. So, dynamic programming po itong PHP. Hindi na natin kailangan i-declare kung ano pong klaseng data type siya. No? Ayan po. Malalaman po natin yan sa pamamagitan ng value. Ayan. Since age is equal to 21, so integers siya. So, paano po natin malalaman yung data type niya? Madali lang po. Gamit po tayo ng getType na function. Yan. So, masyado maaga tong getType na function. Gawin natin, echo, var dump na lang po pala. Yan. Var dump, name, echo, var dump. Gamit tayo ng, hindi, age. Yan. Then, yan. So, ayan po. String, sensei int 21. So, ayan po. Yung var dump, nakikita yung data types and then yung output. Ang next po natin, so, papakita ko lang sa inyo, boolean equals true or false. Double or floating point is equal to 21.1 lang that. So, ganyan lang naman po. Paste lang natin para pakita ko po sa inyo. Save. So, yan po. Bool, true, float, 21.1. So, ganyan lang po yung basics sa data types. Naintindihan nyo po ba agad? So, comment na lang kayo kung nanonood po kayo. Para po ma-focus natin yung gusto nyong matutunan lalo. So, ganito lang po yung data types, variables, data types, yung ano, kung ano pong uri siya, yung value niya. Doon po siya malalaman yung data types kung ano yung value. Yan. Ang next po natin is concatenation. So, ba't ko binura? So, ang concatenation po sa PHP is yung dot. Yan. Dot. So, sa Java is plus. Sa JavaScript, ang concatenation doon is pwedeng plus, pwedeng yung comma. So, ang concatenation to combine strings and variables. So, gagamit tayo ng operator na dot. Yan, concatenation, no? Example, yan. String to, ay ano to? Boolean. Yan, variable, then ano natin sa string? Sensei. So, yan, sensei float. Lagyan natin siya ng isa pa break line. Then dot ulit. So, yan. Yan, sensei.
Float. Boolean. Ba't siya naging float? Ah, tama. Ito pala yan. So, ayan lang po yung concatenator. Itong dot. So, next na tayo. Next po natin is yung arithmetic operators. No? Ang arithmetic natin, since medyo mabilis ko lang po ituturo to kasi alam ko naman po na may alam na po kayo sa mga basic programming, no? Di naman po kayo siguro mag-aaral ng PHP kung di nyo alam po yung mga basic na plus, minus. Pero ituturo ko pa rin po sa inyo. Plus, minus, division, multiplication, and then modulo. Yan. So, yan po. Gawa po tayo ng variable na fnum na may value na 5. Siguro x na lang. Yan. X. Then y. 3. Then pwede natin tong sige, ganito na lang. Yan, result equals x plus 3. Then echo result. So, ganyan po. Dapat 8 to. So, yan, 8. Then, baguhin na lang natin. Tipid tayo magturo. So, ganito lang naman po yung arithmetic operator. No? Simple addition, multiplication, yan, minus. Save pala muna natin. Then, 2. Tama naman. Division, magiging 1 dapat to. 1.666. Mahaba. Next naman is yung multiplication. 15. Then, yung modulo is yung remainder. Save natin. 2. Tama naman, may matitiran 2. So, ganito lang naman po yung basic arithmetic. So, kayo na pong bahala mag-expand kung paano gusto nyong gawin. Kung gagawa kayong calculator. Siyempre, may tulong din yun ng HTML, or CSS, or JavaScript. So, kayo na pong bahala. Yan. Ang next po natin is yung conditional statement. So, may dalawa po na tayong tatalakayin. So, tatlo po yan. Ternary, if-else conditional statement, and then switch case. So, ano muna tayo? If-else muna. Yan. If-else. Ngayon, gawa tayo ng variable grade na may 75. 85 na. 85. Ngayon, if yung grade natin is mas mataas sa 75. So, tinatagalog ko na. Is greater than 75, no? Mas mataas. Siyempre, pasado tayo. Yan. Pasado tayo. So, para lang po naman sa mga beginner tong tinatalakay ko, no? Yan. Else siya. Kung mababa siguro, else, no? Echo is failed. So, basic lang naman to. So, yan. Pass siya. Paano pag 75? Ano lalabas dito pag 75? Yan. Bigyan ko kayo sa 5 seconds mag-isip. Ano lalabas dito? Failed ba o pass? Ang lalabas po dito is failed. Kasi po, wala naman pong equals dito. Pag equals po, magiging pass po siya. Yan. Gets nyo na po. Yan. Ang next naman po natin is dadagdagan natin siya. Yan. If yung grade natin is mas mataas sa 80, bigyan natin siya ng satisfactory, no? Satisfactory. Lagyan natin ng else if. Yan. Then, if naman is grade mas mataas sa 90, grabe namang grade na ito. Taas. Excellent ka sa akin. Yan. Lagyan natin ng 91. That excellent lalabas dito. So, yan. So, ganito lang po yung if-else statement. So, may iaano lang ako sa inyo. Yan. Burahin natin to. Pag single lang, kahit wala na po itong ano, wala na itong bracket. Yan. Pwede pong ganyan. Yan. Diba? Pag mas mababa sa 90, failed. So, ganyan po. Pwede pong ganyan. Ang next naman is
switch case. Na switch case. Gawa tayo ng course equals BSCS. Yan. Pwede natin gawing ganito. Small case. May testing lang ako. Course dot to lowercase. Pwede palang ganito, no? Baliktad ba? So, ganyan. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, switch small case. Explain ko. Gawa lang tayo. Yan, BSCS. BSCS. No? Kaya switch case, yan, switch yung ating kung ano yung laman ng ano natin, kung saan manggagaling input natin, then yung case natin. So, parang if, then yung else natin ay if, tapos ito yung statement natin. Yan. So, lagyan natin yung break. Yung break para hindi po magtuloy-tuloy yung ating operation. Next is case, BSIT, echo, BSIT. Then, break ulit. So, ganyan lang. Then, default na tayo agad. Default natin, echo, no course found. Yan. Default, di na natin kailangan ng break. Yan. Copy lang natin. May error ba? Wala naman sigurong error. Yan. So, explain ko lang. Itong lowercase is itong course, capital letter siya, magiging maliit siya. Para maliliit na lang natin, ilagay natin dito. Di na tayo maglagay pa ng ganito. Yan. Yan. So, maliit na lang nilagay natin. Ngayon, i-ano natin, lalabas dapat ito, URBSCS. So, yan. Tama po. So, pag nilakihan natin to, hindi lalabas. No course found yan. Diba? Kaya po, niliitan na lang natin lahat. So, para in case na sa input natin is may magkamaling maliliit, yan. Magiging ano pa rin, maliliit. Diba? So, ganyan po yung lowercase. So, additional na knowledge yan. So, ganito yung switch case. Next natin, so, sorry, yung ternary pala is an operator, no? Hindi natin matatakal ngayon. Yan. Ang next naman natin is yung loops. May tatlong loop. For loop, while loop, then do while loop. So, hindi ko alam kung may do while loop dito sa PHP. For loop muna saka while loop, no? Gawin natin for I equals to 0, then I is less than to 5. Tama naman. I yung 0, I is less than to 5, then I plus plus. So, ayan, initiate natin. So, ito yung value ng 0. Ito yung kailangan natin kailangan true to. Kasi, para mag-execute yung ating for loop, then, ito yung increment, plus plus. Pwede itong ganito. Yan, pwedeng ganyan, pwedeng plus plus. Yan, so, ito yung ating for loop. For loop natin, so, ang tawag dito is initialization. So, ini-initialize natin yung I na equal sa 0, then condition, then yung incrementation, no, increment or decrementation. Next naman is echo natin to. Echo, yung I natin, no, I. Ang lalabas dito is, lagyan natin ng break line pala. Break line. Lalabas dito, 1, 2, 3, 4, 5. Magsisimula sa 0 hanggang sa 4. Yan. Yan. Sinama niya yung 0. Lagyan natin ng equals para masama yung 5. Yan. Diba? So, ito po yung for loop. So, makakagawa din tayo dito. Example natin is yung try natin yung even, no? Even and add. If paano ba? Gawin natin 10 to.
if yung I is modulo, where are you, modulo by 0 is equal to 0. Ibig sabihin, echo I dot concatenator, then even. Lagyan natin ng space. Yan. Even siya, else echo I dot odd. Odd siya, no? Try natin, even and odd. Let's check. So, tama, 0 is even, 1 is odd, 2 is even, 3 is odd. So, tama lang naman po siya. So, lagyan natin ng break line. BR. So, yan po. Tama naman, diba? 1, 2. So, ito po yung add even natin sa ating for loop. So, sa while loop naman, ganito po. I-comment lang natin to. May gagawin ako mamaya. Yung sinasabi ko kung HTML pag nasa labas ng PHP. May tatry tayo. Tignan nyo. Mamaya. Yan. Next naman is while. Gawin natin I is equal to 0. Yan. Nasa labas. Next naman is while. Para siyang switch case. While I is less than to 10. Yan. Yan. While siya, no? Habang yung I is mas maliit sa 10. No? I++ natin for incrementation. Pwede siyang decrement, pero increment lang i-example natin. Echo natin. Yan. Echo I dot break line. So, yan. Save natin, then refresh. So, yan. So, ganyan po ang ating while loop. So, pwede naman din natin i-ano to. Ganito lang. Copy lang natin. Then, paste natin. Diba? Mas basic. Then, lagyan natin ng break line dito. So, yan. So, diba? Same lang din siya sa while loop. Para mas madali pa nga ito eh. Itong while loop. So, testing natin yung do while loop. Comment natin saglit. Ibig sabihin kasi do. Gagawin niya to. No, do. Yan, tatry lang natin. Do, then while I 10. Yan. Tapos, ano natin, talisin natin to. So, yan, yung do while loop. Ibig sabihin, gagawin niya to pag yung I is ganyan. Katulad din dito. So, mas inano lang. Hiniwalay niya lang, no? Hiniwalay lang. So, try natin. Save. Then, refresh. So, ganito yung lumabas. Ano pala, di natin nilagyan ng increment, no? Post natin. Lagyan natin siya ng incrementation. Lalagay natin sa dito. Dito ba? So, try natin. Save. So, yan. Tama nga. So, ganyan po ang do while loop natin. So, thank you for watching dito sa for loop, while loop, and then do while loop. So, sa last natin is yung array. So, yan. So, kayo na pong bahala screenshot. No? Burahin natin. Ay, yung sinasabi ko pala kanina. So, burahin muna natin to. So, yung sinabi ko kaninang HTML pag nasa labas ng PHP. So, pwede natin gawin yun, yung HTML. So, ang gawin natin, if. So, closing tag natin dito. Yan. HTML na to. Yan, HTML yan. Buong yan. Ngayon, ang gagawin natin, itong echo, gawin nating H1.
H1. So, even. Yan. Yan, even. Then, lagyan natin ng break line. Tapos, closing tag natin saan? Yan. Opening tag natin dito. Yan. Naka-opening tag siya. Tapos, closing tag natin ulit dito. Medyo nakakalito lang. Then, copy natin. Add. Then, close natin ulit. Open natin ulit. So, save. So, yan. Naka H1 siya, no? It's an HTML. Yan. So, HTML siya. So, ganyan po yung sinasabi ko kanina. So, pag nasa labas, yan. Ito yung opening. Ito yung closing tag. HTML to. Di naman siya nasa, di naman siya nasa loob ng PHP, no? Na closing and opening tag natin. So, HTML siya. So, ganito po example niya. Next naman tayo, last one is arrays, no? Topic ko lang yung simpleng array. Ito topic lang po natin yung simpleng arrays. So, next naman po ang array is gagawa naman tayo ng array. So, ano ba yung array, no? So, array is using, gagawa tayo na, mag-i-store din tayo ng data dito, parang variable din, na iaano natin sa bracket, no? So, gawa tayo example para mas maintindihan natin. Gawa tayo ng fruits na variable. Fruits equals natin sa array. Yan, parenthesis, apple, mga basic fruits lang. Banana, then orange. So, tatlo lang muna. Remember, yung index po, nagsisimula sa 0. So, ganito po. Index. Index 0 is an apple. Index 1 is banana. Index 2 is orange. So, ayun po yung index. Ang next naman po is yung length na tinatawag. So, ang length po, binibilang kung ilan po yung laman ng array natin. 1, 2, and then 3. Yon. So, index po, 0, 1, 2, length, 1, 2, 3. So, ganun po. So, sinabi ko lang. Yan. Ang next naman natin, so, print natin. Echo natin yung pangalawang fruit. So, second fruit is banana. Yan. Dot, concatenator, then, fruits, then, yan. Para ma-access natin, gagamitan ng bracket. So, sinabi ko nga po yung index 0, 1. So, 1, para ma-access natin yung banana. So, save, then refresh. Yan. Second fruit, banana. So, tama po, di ba? Ayun po. Ganito po ma-access. Yung 2 naman po is yung orange. So, yan, orange. Ang next naman po is pwede tayong mag-add ng isang element dito, no? Pwede tayong mag-add pa ng isang element sa pamamagitan ng ganito. Fruits. Then, kiwi. Yan. So, dadagdag na yan. So, gawin natin. Echo natin, no? Ay, hindi. Since nadagdag tong kiwi, magpapalit naman tayo. Palitan natin tong banana. Fruits. Anong number ng banana? 0, 1. So, 1. Palitan natin siya ng, ano ba? Anong fruits? Cocomelon. Wala palang cocomelon. Melon. Yan. Save natin, then echo natin. So, para ma-access natin lahat yan, ma-print natin, gamit tayo ng for loop. So, echo muna tayo. Fruits in the array. Tapos, gamit tayo ng for loop.
for $I equals to 0, initialization, ganon, initialize natin. Nakakabuyoy. Next is, ganto pala, imbis na length, count pala, count, yan, count fruits. So, yan, ayun yung length, count pala, no, mas maganda pala dito sa PHP. Yan. Tapos, echo na natin, fruits. Then, yung I. Then, dot. Lagyan natin ng BR. Pwede palang spacing lang. Copy. Lalabas po yan. Fruits in the array, uncap, undefined fruits. Yan. Mas maganda yan. Save. Fruits. Kakalimutan natin $. So, ayan. Fruits in the array. Lagyan natin ng break line. So, yan. Fruits in the array. Apple, melon, and orange. Yan. Kung makikita nyo, itong melon is pinalitan yung banana. So, itong kiwi, wala. Wala yung kiwi kasi mali ito. Fruits. Yan. So, ayan. Dumagdag na. Kala ko nagloko eh. So, ayan po yung ating array. So, tapos na po tayo sa PHP basic tutorial. So, parang ito yung fundamentals ng PHP. Pero di ko pa po tinatopic yung mga function. So, sa susunod na po yung iba. So, maraming salamat po. Ito po ang basics sa PHP. So, thanks for watching. Pa-subscribe na rin po. Ito po yung first video ko.